Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila na magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Pumayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ng mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-ala-ala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sa kabila ng pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, patuloy sa pagsisinungaling at paglilinlang ang mga may pakanang patayin siya. Sa harap ng dakilang pag-aalay, tanda ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos, hindi man lang naantig ang kalooban nila. Kahit hindi maipaliwanag ng mga bantay ang paggulong ng bato at ang pagkawala ng Panginoon sa libingan, inuna nilang maprotektahan ang kanilang mga sarili at sariling pananaw. Matigas ang kanilang puso. Pera ang itinapat sa sitwasyong hindi nila lubos maunawaan para mapanatili ang huwad na kwento at pagtakpan ang sariling mga kasalanan. Handa silang gamitin ang impluwensya sa larangan ng politika para kontrolin at salungatin ang katotohanan. Ipinangalat ito sa mga Hudyo at ipinagkait ang mabuting balita at buhay pananampalataya na naging prioridad sana. Patuloy sa ating panahon ang tunggalian ng liwanag laban sa kadiliman na nangyayari sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nangyayari ito sa puso ng bawat isa. Ano ang nananalo sa puso at buhay natin?